nagpaparinig siya ng ano-ano sinasabi. Ba nako naman, si kuya ay hindi naman pa nakilala SB19 ay makapag-comment naman eh. Nakaw, ay siya ay hindi nga sikat. Kuya, professionalism muna bago opinion, okay? Ay siguro ngayon ay kilala mo na, no? Ay sa dami ka naman nagbabanggit sa iyo. Uy, kinakabahan siya. Charot. Siyempre, as manager, lapit siya. Para sabi ni Ate Lea, ay okay lang po ba, mamaya na lang po pagka-settle. So, meaning pagka-settle, pag nakuha na lahat ng luggage, before we go, pa-picture kami with nanay. Tapos parang, okay, sabi ni nanay, ganyan. Tapos, nung umalis si nanay, may lumapit na nagtatrabaho sa airport. Parang narinig niya ata na sabi ni Ate Lea, mamaya na, later na lang po magpa-picture, ganyan. Kasi nakapagpa-picture naman na si nanay. So, nanig ni kuya na nagtatrabaho sa airport. I think nagtutulong siya sa mga luggages or what. Sabi niya, tinanong si Ate Lea, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi si ate. Tapos sabi, suplada ka? What? Si kuya, wala sa hulog. Oo. Ay nakaw naman si kuya. Siyempre, si Ma'am Lea bilang manager, iniisip niya yung crowd control. Baka mamaya, isa lang yung nagpapapicture. Tapos lahat, nung makakita, ay gusto na magpapicture. O, edi ano nangyari? Magkakaroon ng commotion. Tapos si kuya na nag-work doon, super disrespectful. Kasi bigla siya nagpaparinig. Grabe naman si kuya. Grabe naman ang galit mo. May pa-background music ng sama ng loob. Diyos ko dahil, may parinig. Kasi bigla siya nagpaparinig. Sa plada mo kita mo to? Tapos pinakita niya yung picture niya ng mga nagpa-picture na daw siya kila Piolo Pascual, kila Sir Gary. Nagva-vlog pa daw siya. Tapos parang, ang dami niya nang sinabi bigla. Like, sabi niya, di pa nga sikat, di nagpapapicture. At saka kuya, hindi naman problema sa amin kung hindi mo kilala ang SB19. Kung hindi mo kilala, anong magagawa namin? Ang problema doon, ang dami mo pang sinasabi. May mga parinig ka pa. Yun nga kuya, hindi mo naman kailangang kilalanin or maging fan ng isang celebrity para respetuhin to. Alam mo, syempre nasa trabaho ka. Professionalism should always come first. Yan hirap na hirap ako mag-English. Mga sikat, di nagpapapicture pag sa doon ng camera. Ganyan-ganyan daw, kaway-kaway, pero mga suplado naman, ganun. Next time, Diyos ko tayo, huminga muna bago magsalita. Kung meron kang hindi nagustuhan na situation or katulad nun, hindi mo nagustuhan yung narinig mo, okay lang naman yun. Pero hindi lahat ng bagay kailangan sabihin out of emotion, lalo na kapag nasa trabaho ka. Tapos parang lahat kami, parang as in, ang lakas ng boses niya. If nandun ka sa area, maririnig mo. And even si nanay na nandun pa sa area during that time, walang paki sa kanya. Kasi nagpapapicture lang siya sa other members. Nagtanong pa nga sa akin si nanay. Sabi niya, ay, ano nga pangalan nun? Yung nakakap. Sabi niya ganun. Kaak po, ganyan. Sabi ko, si Ken po, ganyan. Papapicture po kayo, ganun. Tapos lumapit siya. Tapos nakakatawa pa nga kasi pag papapicture siya, pipicturean niya muna bago siya magpapicture. So parang, bakit siya si kuya na nagwo-work doon sa airport, bakit siya nagre-react ng ganun? It's so... Pero sana isipin mo rin na may tamang paraan ng pagsasalita, lalo na kapag maraming taong nakakarinig. O diba? Parang may background music ka pa, parang gustong iparinig sa lahat. Hindi lahat ng nasa isip ay kailangang ilabas. Well, sa bagay, nasabi mo na yung hindi pa naman sila sikat, buti pa si ganito, si ganyan, nakapagpa-picture ako. Sa sitwasyon mo, mukhang talagang gusto pong pang marinig sa buong airport. So, ayun na nga kuya, dahil ang lakas ng boses mo at gusto mo talagang iparinig sa lahat, ayan, narinig ka na. Congratulations! Napansin ka ng internet. May exposure ka na. Ay, naku kuya. Ayan na, seriously. Sana maging lesson na ito sa iyo. Kaya naman, think before you speak.
talaga as in super disrespectful. So si manager namin hindi niya na lang pinansin, hindi niya na lang kinausap, dinedma niya na lang. Ano, sabi niya, lumapit, SB19, kasama ka ba doon? Ano sabi sa akin? Sabi ko, opo, SB19 po. Sabi niya, kilala niyo ba si yung may tatlong chicks doon eh. Chicks yung term niya. May tatlong chicks doon eh, nag-aabang daw, may dala daw mga ganyan. May tatlong chicks doon eh. Sandali, tawagan ko. Tawagan niya. Sabi, binidyo call niya. Dito pa, naghihintay ng luggage eh. Ayan no. Tapos ginaganon sa mukha namin, yung video call. Ayan no. Dito pa sila eh. Parang, well, sa mga past tours naman namin, hindi naman ganun na experience namin. Pero like sa Filipino pa namin may experience yung ganun.